Yo, welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Tandaan nyo ako ang batas. Yeah. After 3 months, eto na, tuloy-tuloy na tayo ulit. So, yun. Ngayon, plano ko reviewin tong battle ni Fruz tsaka ni Cripply. Tingin ko maganda to. Sana maganda. Ang tindi ng snow ngayon dito. Parang simula dumating kami hanggang ngayon, ito yung pinakamatinding snow na experience ko. Sobrang abala maglinis sa labas ng snow. Yan, kaya ganyan boses ko, ang lamig. So, yeah. Dapat may lakad kami kanina pero tabla-tabla muna dahil nga sa panahon. So, naisip ko, tangina, makapag-review. Yun ang magandang gawin. Yeah, so, kung di ka pa naka-subscribe, mag-subscribe na. Tangina. And again, laging pasasalamat sa FlipTop sa pagpapagamit ng content nila para ito, reviewin ko. Nabibigay ko yung perspective ko sa mga bagay-bagay pagdating sa battle. Parang in a way, parang live na rin ako nanonood. Ito na yung closest, di ba? At nakaka-judge ako kahit papano. Pero lagi ko sinasabi rin na judge, kumbaga, isang tao lang din ako. Hindi ko sinasabing ito talaga yung tama na ano. Kumbaga, naniniwala pa rin ako na may respeto pa rin ako sa style ng bawat isa na hindi na para timbangin kung sino mas mahusay kung ano man. Just for the sake of ano lang, ito, dahil ito yung ginagawa natin. Kaya judge. Pero, yun, so, maaring mali ako sa mga opinion ko. Kumbaga, wala naman tama, wala naman mali talaga. Daldal ko pa, dami ko sinasabi. Okay, game. Flip top, 1 versikulo 12, nandito Let's ka rin. go. DIU Theater, Makati Central Square. Namatayan tayo ng kuryente, tanga na si Kairam, inapakan niya yung kable. May sisisihin kayo. Si Kairam talaga. Pakiw ka talaga eh. Shoutout sa mga represent collab, shoutout Scala Gaming, shoutout Buenas, Flip Top Black Manila. Ang ganda niya shirt na yan. Hanapin niyo yan. Flip Top Agayay para sa parating natin laban. Oh. Yes, let's go. Salamat sa Flip Top staff na mabilis na umaksyon kanina sa kuryente natin. Hindi ko alam kung sino panalo dito. As in, hindi ko binasa yung comments. Tumingin lang ako kanina kung sino yung okay reviewin. Tapos sinetap na namin kagad. So, wala talaga ako idea kung anong mangyayari dito. Yun. So, sana solid. Sa kanan ko, galing Pandaga, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Baby, hindi to. Baby, hindi. Oo, bra. Kahit lumuha pa ang iyong mata. Baby, dito love story. Pagbabalik nga pala. At sa kaliwa naman, Binangon and Rizal, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Fruz. This is FROOZ, homie. Aking rhymes extraordinary, homie. Laging high pero di na OD, homie. Talaga, legendary, homie. Shoutout sa The Greenhouse. Abangan yung album namin next year. Let's go. Shoutouts pala kay Greenhouse. At kung sakaling mamatay ulit yung kuryente natin, pinag-usapan na natin, itutuloy lang din yung battle. Malakas na mga boss na lang pareho. Hingin na lang natin kooperasyon nyo kung sakaling mamatay ulit. Nanalo ng coin toss si Fruz. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, 1 versikulo 12. Fruz. Yeah! Yo! Musta, tol? Ilong time no siya. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, Foreman, ganyan ako mag-construct. Flip shop game! Eto pala si Cripply.
ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Ika'y super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo, wak, laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa akin, poor opponent. Panay lang to, puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. At ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Tulong, Topper. Bakit tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggali kong katuwang mo sa 2-on-2? Hoy, creep, na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa laban natin, tsak mapapa sa akin, ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, I don't give a fuck! Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, pek, pag ikay bigla akong sinaksak! Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang. Pending pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat. Ako pa rin ay narito kasi nga walang trip. Kaya wag ka malito, tangina, wag kang beach teritoryo mo'y. Kayang-kaya ko pasukin, sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang click. Mga liris na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na, tinawag mong amateur si Kairam? Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Sabihin mo nga, pro ka bang talaga? O baka naman pro ka lang patanga. Bomalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-spit mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Nice. Tangina yabang nito. Ako nga eh, Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan, magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tang-ina, anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Pwe, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang G. Romano. Round 1 pa lang, halata naman, na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya tingnan na lang natin kung gumana pa yung banat mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko, mukha ng mama at papa mo. Astig yung, kumbaga, ramdam mo yung kung gaano mas conscious si Fruz sa rhyming kumpara sa karamihan ng mga battle MCs. Dahil yun yung, ewan ko kung nung battle ko, nung review ko sinabi yun na minsan natatrap din hindi usually, pero may mga nangyayari din na yung ibang battle MCs natatrap sa pagiging todo lyrical, todo punchline, na kakalimutan na laruin din yung rhyming. Na ako rin, ganun ako dati. So, ngayon, pag nakarinig ka ng style ni Fruz, di ba? O siya, marinig mo siya bumatel, iba yung pakiramdam kasi iba yung attention to detail niya pagdating sa rhyming, di ba? So hindi man
puro punchline ang pinuntusan ko kay Fruz. Kumbaga, bibigyan ko ng puntos talaga yung rhyming niya. Kasi ang ganda ng cadence, ang ganda ng laro. Yun nga, yung minsan yung dami ng rhyme na sinisiksik niya sa isang scheme o sa isang line. Siyempre, puntos yun. Sa akin, puntos yun. So, bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tas 3 points sa rhyming. Parang plus 3. Alam mo yan. Sa tingin ko dapat more pa yun pero gawin ko ng plus 3. So, total ng 10 points ang bigay ko sa kanya sa first round. Solid. Although lagpas oras, 3:22. Naalala ko yung oras ngayong first round. No? So, dapat ba bawasan ko? Hindi ko rin sure kung paano pero yun lang. Overtime to. So, gusto ko lang ilista lang natin. I-factor in natin mamaya kung paano man. So, round 1 ni Cripley ang next. Pero isa-isahin ko muna yung mga nagustuhan ko kay Fruz. Nagustuhan ko yung kung paano niya ginamit yung ganun ako mag-construct. Nilagyan niya ng 2 punchline bago doon na alam ko punchline yun pero para sa akin mas yun yung gusto kong puntusan. Sa next scheme na niya ginamit yung construct pero nandun yung diin para sa akin. So, yun. Point yun. Tsaka yung grade 3 ka na. Ewan ko grade 3 ba yan? Natuto mag-close open. Ang kulit lang. So, kahit doon pala marinig mo na yung rhyming ni Fruz. Mas meticuloso siya sa rhyming. Diba? So, yun. 2-on-2. Yung 2-on-2 na laro niya. Yun. Bigyan ko ng point yun. Tsaka yung tungkol sa saksak. Nakalimutan ko paano niya ginamit pero basta tungkol sa saksak kapag parang sinaksak niya si Cripley gano'n. Tapos tungkol sa rhyming pa rin, pen game, sidekick ni Badang, maganda yung laro niya doon, maganda yung punchline, kumpleto yon para sa akin. Sobrang solid. Bicolano, Kiko Matos, yun, di ba? Yung mga ganong scheme niya, panalo Tsaka yung ender niya, masampal mukha ng mama at papa mo. Ang kulit lang, di ba? Pero, yun. So, solid na round. Bigyan ko 10 points. Tingnan natin kung anong latag ni Cripley sa first round. Intense din talaga Pag mga napayag tao. pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, putang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Putang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibadibag si Fruz na mukhang wannabe na West Side, like kung tingin yung panalo si Cripley kay M-Site. Cripley muling nagbabalik. Alam niyong pukpuk ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibel nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars, written, pagkamatay, maninigas. Kaya tong freeze, frozen, nasabi mo na, putang ina mo. So ito ba yung panahon? Ito ba yung panahon na nag-trend yun? Ang kulit, no? Nasaan na ba yung battle rapper rin? Ang kulit. Puta, isipin mo sumikat siya dahil sa Freeze Frozen, no? Tangina. So, naging effective kay Fruz, pero kung nauna si Cripley, hindi mo naman pwedeng, kumbaga hindi na effective kay Fruz yun.
nagkatalo lang kung sino na una sa round, no? Pareho nilang ginamit. Pupuntosan ko ba yon? Puntosan ko na rin. Sige. Kumbaga, hindi ko naisipin na hindi effective dahil naunahan siya. Yeah. Pero, okay. Mangliliit tong feeling star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Speaking of Tipsy D, naalala nyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Saya na kayo? Pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament, ninakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tangina nyo si 3D naging Bisaya. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix, kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. At kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, tang ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban ko gangsta lang, ulul, di mo ko mamamafia. At kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yung yabang mo, tabas. Kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Batas. Sa prank. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Kialin nanalo at kumabig, ngayon mali ka ng nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control. Iba dating kutol, iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat, laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak. First off, fuck you bitch in the clique you claim. 3 wife, what a life, ba't ako magko-complain? Yo! Ha? Secret. Secret nga. Yo! Tapos na ba? Putang ino. Solid yung round na yun. Nakuha ni Cripply yun. Ang ganda ng kung paano niya ginawa. Oo nga, no? Parang, hindi ko alam kung ano win-loss, hindi ko napansin eh. Pero, parang underrated nga si Cripply para sa mga tao. Lalo na kung binabase mo lang sa win-loss record. Kasi, solid din naman talaga siya mag-rap. Solid lagi yung battles niya. Pero, gaya na sabi niya, hindi niya alam, lagi siya natatalo, number 1. Pangalawa, parang wala, slept on lang siya kung tingin ko ng maraming tao. Parang dapat mas may nakukuha siyang recognition
dahil sa ginagawa niya, dahil sa style niya, gano'n. So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ang first round ni Cripply. Nagustuhan ko yung saksakan ng baho na ribat. Layered siya. Galing. Tas yung like kung panalo ko kay M-Zite, panalo si Cripply kay M-Zite. Yun, kumbaga, sa pagiging MC, di ba? Alam niyang kuha niya yung crowd, alam niya kung paano laruin yung crowd. Crowd control. So, okay yun. Kumukonti na likers ko. Ang kulit lang yan. Ang kulit na humor niya, ang kulit ng karakter niya, ng persona niya, di ba? Tapos yun nga, freeze, froze, frozen. Bigyan ko pa rin ng puntos yun. Tapos yung comeback namin ni Tipsy D. Ang ganda lang ng marami siyang pwedeng intention sa pag-isip nun. So, astig. Ako, gusto ko yun. Tapos yung toxic na nobyo, nag-uungkat ng nakaraan, toxic na, parang ganyan nata. Nakaw na sandali, ang galing din ang kung paano niya ginamit. Third D naging Bisaya, Crazy Mix, yung paggamit kay Crazy Mix, yun, inakbayan ka niya. Sinibak no namumuno, yung hindi namumunga. Yun, solid yun. Matalo sa di malaman na rason, yun nga yung sinasabi ko kanina. Tapos yung di mo ako mamamafia, gangsta ka man pero di mo ako mamamafia. Parang acquired siya. I'm sure hindi siya bebenta sa lahat, pero ako trip ko yung ganong context. Kumbaga, manas kahit hindi buntis. Diba? Tapos yung pag-reference sa akin, kasi layered yun eh. Pwede niya sabihin na tara, suntukan tayo sa labas. Pero hindi yun yung ginamit niya na rhyme, ginamit niya batas. Ang galing lang ng yung misdirection ng punchline niya. So, punto sa akin yun. Solid. Hindi dahil ako yung ginamit. Diba? Pero, ano lang, ang misleading nung punchline. Kanya siya naging punchline. So, astig. Tapos, crowd control, kung paano niya ginamit nga. Barista, lagi may pakulo. Pupuntosan ko na rin yun. Tapos, kung paano siya nagpakatupak. Tapos, nagpakabugoy na kuy-kuy. Ang galing. Napaka-clever ng approach din lagi ni Cripply sa mga battles. So, yun. Malinaw na ang first round nakuha niya. Tingnan natin round 2 ni Fruz. Saan mo dapat? Yo! Tangina! Ang gulo na naman sa dating 2x2. Para ang tanga, pre. Paulit-ulit ka lang. Sorry na nga eh. Kaya putang inan to. Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Yo! Enigma! Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indica at Sativa. Cripply Manzanilla, ilulubog kita hanggang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Cripply Manzanilla, tangang cringy bawat linya. Walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tangina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feeling star kang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandihinan ng liga. Kanyang isip, kanyang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko, isa ka daw seasonal MC. Aba, bongga kang poser ka. Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa.
paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya mansanilya, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala na next battle. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yang ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na, isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, tangina ka, ikaw nga yun! Tangina, didn't age well, pare. Oo, ang yung tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat mo, na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpakabisi at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan. Kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda. Dahil lamang sa tampururot, naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta, sinigang na pusa, kanyang lirik sa laula. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga. Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa, may tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. At di ba, nag-SpongeBob flow ka? Nerdo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo, kripli ka. Lala siya'y matindi na. Sobrang bobo, kripli ka. Lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak, naman ang iyong berso. No, mas aking all three rounds tomatic na. Hoy! Tanglamok ka! Tsak, wak, wak! Tong Bicolano pusi sa Snoop Dogg ng Lebanon. Alabo. Parang ang dami na sayang na oras doon. Ano ba yun? Nakakalimutan ba niya kung ano dapat niyang sabihin? Tapos sinunod na lang niya yung oras. Sayang, no? Pero bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points plus bigyan ko 3 points yung rhyming niya. Solid yung rhyming ni Fruz. Sinisiksik niya talaga. So bigyan ko siya 9 points in total. Second round. Nagustuhan ko yung Tupac patay na yun. Na-rebat. Solid yun. Yung N for nigga, N for native. Ang kulit lang kung paano niya ginamit. Tapos, Cripply Manzanilla. Ang tindin, kumbaga, ang haba, ang dami niyang ni-rhyme doon. So, astig yun. Tapos, tinuloy pa niya yun papunta sa iba, sa ibang, ano na. Pero, binalik, parang bumabalik sa Manzanilla. Butterfly sa stomach. Kanya, Cripply Manzanilla. Basta, yun, bigyan ko ng puntos yun, solid yun. Tapos yung, meron siya sinabi na tungkol sa isa na naman bobo mananalo sa replay na scheme yun. Papuntosan ko rin yun, solid yun. Ang ganda na nakita niya yun. Kasi oo nga naman, di ba? Kung ganun yung material ni Cripply, tapos siya yung nanalo, di ba? O paano ba? Basta parang ganun. Naguluhan na rin ako. Tapos nagbibilang ng tupa. Ang haba rin nung one rhyme na yun. Solid yun. So 9 points. Second round ni Fruz. Astig. Ako gusto ko mas makarinig ng ganung kulay o ganung level ng rhyming. Iba't iba yung pag-pocket ng rhymes. Mas wala lang. Kumbaga,
ewan ko, siguro nasa punto lang ako ngayon ng pagiging fan ko ng lyrics na ano rin, mas binibigyan pansin ko siya. So yun. Tingnan natin ang round 2 ni Cripply. Nasaan na ba? Ano nangyari? Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa slam dunk? Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Pero gagi mo kung malupit yun sa slam dunk. Ano nga ulit yung taon nun? Okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Gagi, magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumoboto yan sa ribat eh. Wag na nga, puta. Pangit daw si Fukuda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na Benten. Paalala lang, Frus, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang banges, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo? Ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo kunin mong kurso HRM? Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kaagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak. Putang ina, wala daw ipon si Fukuda. Ina neto, Antikas, kada birthday mo, merong kampos na birthday ko, pasinjikas. Meron, gago. Meron nga, pre. Astahan neto, rich kid, gala mo sa buhay ay angat. Porkit ang bayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat. Ang kulit ni Fruz, may etiketa pa yung yung suot niya. Bagong-bago. Tangina. Babalik mo ba yan, Fruz? Kaya di mo tinanggal etiketa. Naman, Commonwealth. Putang ina nyo, babadoy nyo. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may backer? Di ka kasi nag-aral. Aral. Hoy! Call center boy! Ikaw ang nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Puta. Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Wag yung nakasandal ka sa multi. Tang ina, Frus, ang tindi mo. Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganun ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan na maraming chicks, nasa akin pa rin yung multicol. Palabiro, pero layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung may census. Walang layunin, walang pakay, wala ka na din ultimo views. Dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Utang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Cripply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayong-sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11, tol. Puta, your wish is my command.
Putang ina sa akin, patay to. Badibagang sasapitin mo sa mga kamay ko, di pa tungkol sa pulis pag ikay aking na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasiko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus, kita-kit sa 2x2. Solid. Tingin ko mas malakas yung round 1 niya kaysa sa round 2 niya, pero solid pa rin yung round 2 niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. So first 2 rounds nakuha ni Cripley. Sayang, parang malakas yung sa pakiramdam malakas yung second round ni Fruz. Pero ngayon tinitingnan ko yung punch count, mas malakas, mas may points yung first round niya kumpara sa second. Pero yun. Nagustuhan ko yung benten ni Cripley, tsaka yung nigang kakampink. Tapos driver nakatint. Siguro itong yung ang style ni Cripley siguro second round mas jokes, no? Parang sinimulan niya sa mahaba-haba siyang ganun eh. Kulay blue na XRM. Ang galing. Tapos setup ng motor. Kahit paano may hatak. Yan, magaganda yung mga kung paano niya nilaro yung ideas niya. Tapos sa mga kumpanya na may backer, sa mga kumpanya may backer, ang kulit niya eh, di ba? Ang kulit ng humor nga ni frustrated customers. Yan, ganda ng pagkakagamit. Census, wala ka ng bilang pagdating sa census, parang gano'n nata. Buti pa sa barangay hall, may multipurpose. Ang kulit din eh, no? Nirhyme niya ang census sa purpose. So, yun. Tapos, yung genie na scheme, your wish is my command. Tapos 5-0 police. Hindi to tungkol sa police. Parang ganun eh. Tapos yung ender niya, solid, effective. So 13 points. Round 2 ni Cripley. First 2 rounds nakuha na niya. So panalo na siya dito sa scorecard ko. Pero spatan natin round 3. Enjoyin pa rin natin yung battle, syempre. Yo! Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Tsaka putang ilan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na. Yo! Yo! Tangilan. Talaga ba? Pastor na si Elvis? Ang kulit, no? Hindi ko na-check dahil nawalan ako ng Facebook account eh. Hindi ko ma-access eh. Yung personal account ko eh. So, hindi ko nakikita karamihan ng ganon. Basta, yun na yun. Ito'y para bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Yes. Kada spit ko, classic. Na animoy magic. Yan ang trip kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis. Ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew, so yucky. Pero Crip, don't panic. But you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. Yeah. O teka lang. Meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Yeah. Wala nakapansin. Tapos na boxing, di ka na pwede ma-save by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Banat mo, aesthetic nga kaso, generic lang gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano? Hindi mo kilala? Hindi mo maalala mukha nun? Tanga! Ginagago lang kita! Nogaru! Binalitad ko lang yung Uragon! Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripley. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kang prinangka.
Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini? Yung binigwasan ni Damsa? Kaya distansya, baka mabagaan siya. Isang kampalpal para lusi. Tsak madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ama kill the script sa simpleng hit. Paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril malabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, ama total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down. Natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks. Style mo bulok, shoot sa compost pit. Hindi niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream. Sa akin mala buffet sa Vikings. Ampaw! Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na dating bibigpis-bigpis siya na lalaking chapuset. Sabi sa kanya, babati lang siya, iaalay pala kay Baphomet. At ngayong ikay nagbabalik, pwede ka nang mawala ulit. At Enigma, sige, okay na sa akin tong clip. Next battle ko, wag na N-word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6, the North Star. 6, the North Star. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points bibigay ko. So, ayon sa punch count, pinakamalakas ni Fruz yun, third round. Maganda yung third round niya. Ang ganda nung Eagles Iglesia na rebat. Solid yun. Tapos yung Elvis Pastor na tsaka yung kung paano niya nilaro yung simple lang may wordplay pero bigyan ko puntos pa rin yung sa habit. Yeah. Tas psoriasis, stage 6 psoriasis. Ang tindi rin ng, kumbaga, madami siyang ni-rhyme dun eh. Siksik yung ano na yun. Tapos 3, 4, 5, 6 ang astig yung gustong-gusto ko yun. Tapos yung 7, 8, 9, 10 Saved by the Bell. Ang galing. Astig yun. I just let my intrusive thoughts win. Ang kulit lang. Yeah, pero punto sa akin yun. Binigwasan ni Damsa. Bini yung binigwasan ni Damsa. Dark Age pa. London Bridge. Nakalimutan ko kung paano yun. Pero astig kung paano siya talaga maglaro ng rhymes. Tapos buffet sa Vikings. Tsaka yung pwede ka na mawala ulit. Solid na round. Tingnan natin kung nakuha niya yung round na yun o si Creeply pa rin na nakakuha. Pakinggan natin. Di kita pinakinggan ulit. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit. Pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit. Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch. Kasi pag kumakantot ka, para daw siyang wina 1-inch punch, jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out soon. Agay. Meron pa, syota dati ni Elvis, diniskartehan neto ng low-key. Tingnan nyo, awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis, mala red alert mga homie. Ito na yung revenge malayuri. Kasi habang syota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G. Pero busted siya kasi mukha kang kuwala na tukmol.
Di si Flick G kakantot ng mukhang taga Kuala Lumpur. Kaya si Gago, na broken. Lumayo, mangiyak-ngiyak, tinitigan ko. Pero di si Flick G kundi creepy sanhinang paglisan mo. Bading! Takot ka kismaglas, ikay mabilisang nasindak, lumusot smuggler kipalpak na parang customs ka din, Brad, tas astahan, di malupig. Paka-stupid mo watwak, anong gangsta solid, baka astrophobic, grabe takot mo sa kidlat. Yung astrophobic, ginugel ko lang, and guess what? I don't give a fuck! Sobrang lakas, pati si Sak na pa-react ko siya ng what? What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad, kasi all in at laging top notch. Kaso kung usapang snitch ay nangunguna ka blackjack, pati amoy sinuwag. Snitch, bumingo kaya sa friend request mo, tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, snitch, bakarat, bala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. So, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Grabe ba improvement? Si Booker T, Madyan Cena, kailangan mo ng attitude adjustment. Ako yung unang nagkampiyon na di sumali ng isa buhay. Ang humarang may sapak at sa mga taong naghanap, eto na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Ano, di ba mahilig ka sa gimmick? Tung sa akin mas espesyal. Talaga namang nanggigimbal, kaya sablay hula ni Frustradamus, nasa akin ang bolang kristal. Ay, di ba? Sige na. Ay, di talaga. Time na. Tangina mo bayot! Time na talaga. Para mahina yung round na yun compare sa ibang rounds niya. Bigyan ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Yung magbaliktad ng damit, nastig yun. Tsaka yung di maiiwasan na sakit. Parang kahit uminom ka ng vitamins, parang gano'n eh. Pero okay yun. Flick G kung paano niya ginamit. Punto sa akin yun. Mukhang taga Kuala Lumpur. Ang kulit lang din. Eh, no? Tsaka yung Baccarat. Tapos Darak. Yun. 2-1 para sa akin. 2 points. Two rounds nakuha ni ano. First 2 si Cripley. Round 3 nakuha ni Fruz. Tingnan natin sasabihin ng mga judge. Una versikulo 12, Cripley vs. Fruz, mag-iis pang beses para sa sarili nyo, para sa laban na yun at para sa kuryente. Boto ng urado, 3-2, magigay para kay Fruz. Na Mandela Effects. Yo, plus mga pala, hirap siya i-judge actually kasi solid naman sila parehas eh. Pero para sa akin lang, ako, feeling ko sa overall creativity talaga lumamang si Cripley. Cripley, siguro 1 and 2 Cripley. Pero round 3, malinaw kay Fruz yun. Pero round 1 at 2 talaga, mas nagustuhan ko yung mga binanat ni Cripley, pati yung mga angulo niya. So yun, magandang laban, pero Cripley para sa akin. Well, Tabalento. Isa ako sa bumoto kay Cripley. Siguro yung pinagkaiba para sa akin, si Fruz sobrang well-rounded eh. Lahat ng elements na gagamit niya. Pero mas nagustuhan ko yung kay Cripley dahil mas effective tsaka convincing para sa akin yung mga sinasabi niya. Pero yung 1-2 binigay ko kay Cripley, yung round 3 kay Fruz. Yun, sobrang dikit na naman ng battle. Para sa akin, round 3 lang ulit yung naging deciding factor. 1 and 2 parang tabla sila para sa akin. Pero round 3 para sa akin, lumamang na si Fruz. Yun, panoorin nyo na lang. Yung round 1 nila pareho para sa akin siguro nagtabla lang. Mas technical yung ginawa ni Fruz tapos yung shock value ni Cripley. So, pumantay lang sila. Tapos yung round 2 ni Fruz medyo lumaylay. Tapos yung kay Cripley naman yung umangat. Pero yung round 3 talaga yung nagpa-decide para sa akin. Yung technicalities pati yung relevance ng mga sinasabi ni Fruz, mas pasok siya sa preference ko kaya si Fruz. Binoto ko si Fruz. Sobrang lakas kung paano niya sinimulan yung battle. Tapos hinabol yun ni Cripley.
lumamang siya sa round 1 pero round 2, round 3 parang mas lumamang yung kung paano linalaro ni Cruz yung mga verse niya, comedy tapos technical na bara. So yun yung nakakuha ng boto ko para bigay kay Cruz yung battle. Yeah, congrats kay Fruz. Congrats din kay Cripply, solid na battle. Kumbaga walang talo talaga doon. Parehas solid. At parehas panalo, yeah. At respeto sa inyong dalawa. Ano pa ba mga dapat kong i-review tingin nyo? Mga balik tanaw 2024, 2023. Basta simula nung umalis kami ng Pilipinas. Para i-comment nyo lang dito. Tapos kayo, anong tingin nyo rin na judging dyan? Ako binigay ko 2-1 kay Cripply, pero kahit sino sa kanila pwede parehas maganda naman ang performance. Galing. Ginoong Rodriguez 44th coming, available sa Spotify pati dito sa YouTube. Tapos Ginoong Rodriguez ni Batas, ako rin yun. Ang kulit ko na, ang dami kong iba't ibang So available pa rin yung vinyl nun. Message nyo lang Uprising kung saan mang social media, saan mang app. Gramophone, project namin ni Moki McFly tsaka ni DJ Artag, rest in peace. So makikita nyo rin, masa-sound trip nyo sa Spotify. Tapos bagong labas din ng mga kasama ko sa Ilustrado, si Gorion Talas, Limahid, Moki McFly, Currencies of Silence, at kay Sayad, yung Siya na EP. So spatan nyo, lahat yan under Uprising. Sana ayos lang kayo dyan, at sana nalilibang kayo ng mga ina-upload namin ngayon. At yun nga, gawin kong mas regular na. Ito, wala nang rason para huminto kasi tingin ko hindi na kami masususpend. Sana hindi na. Pero yun, salamat sa pagnood. Salamat sa pagsakay sa trip ko. Kita-kits, yo. Peace!